Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Happy Sabat. Happy Sabat. Sa hindi pa tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang Panginoong tagapagligtas nga walang iba kundi si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yun ang aming hinihiling sa inyo para mabilis lumaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Paki-subscribe lang, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalanin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ito, Exodo, Kapitulo 31, versikulo 15 hanggang 18. Maiksi lang ito. Ito lang ang sinasabi dito sa versikulo 15. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw lahat ng kailangan ninyong gawin. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na yaon. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 15. Kailangan gawin natin ang ating trabahoin sa loob ng 6 na araw. Yan ang sinasabi rito. Pero ang ikapito, huwag magtrabaho. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 15. Ipatrabaho ang lahat ng gawin sa loob ng 6 na araw. Anong araw? Yang nga patrabahuin tayo ng Diyos. 6 na araw ang sinabi. Unang araw, linggo. Magtrabaho. Sa linggo, pwede ka magtrabaho. Lunes, magtrabaho. Martes, magtrabaho. Merkules, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Ayan ang inutos ng Diyos na magtrabaho ang tao. Yan ang sinasabi rito. Pero ang ikapitong araw, huwag magtrabaho. Ayan ang sagradong araw, banal na araw. Yang ikapitong araw, ng Sabat. Ngayon, Sabat ngayon. Yan ang sinabi rito. Nga, patrabahuin tayo ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapito, di tayo magtrabaho dahil para sa Diyos ang ikapitong araw. 16. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi habang panahon. Ipangingilin sa salinlahi habang panahon, hanggat nananatili ang langit at lupa. Yan, tuloy-tuloy yan. Nga, ipangilin ang Sabat, ikapitong araw. Ayan, tinuturuan tayo ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay mamamahinga sa ikapitong araw. Ibig bang sabihin napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan para ito sa atin, na tayo ay sumunod sa Diyos.
magpahinga din tayo, katulad ng Diyos. Yan. 17. Ito'y isang palatandaan. Palatandaan ko at ng bansang Israel at mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at namahinga ako sa 7 araw. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Lahat, pati tayo, ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Lahat, ginawa ng Diyos. Nga nandito nakikita natin sa mundong ito. Yan ang Diyos ang may sabi nito. Nga dapat natin sundin. Pero kaso lang ang problema, ang tao talaga hindi sumusunod sa sinabi ng Diyos. Yan lang ang problema. Pero ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtuturo sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos para malaman natin ang buong katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at mangyayari. Ito. Ay mga kapatid, kaibigan, dapat huwag tayong magalit. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pinaalalahanan tayo ng Diyos para pag makapunta man tayo sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka. Bakit? Alam na natin dito pa lang sa lupa nga ang gusto ng Diyos ay Sabat. 7 araw ang gusto ng Diyos. Kaya nga doon sa bagong langit, bagong lupa, may samba roon. May samba roon sa bagong langit, bagong lupa. Anong araw samba roon? Sabat. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Kaya pag makapunta tayo doon, alam na natin. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Nga? Sabat. Tinuturuan tayo dyan, na araw ng pamamahinga, Sabat. Ganon din doon sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang sambaron. Hindi ka makabasa ng linggo ang sambaron. Sabat. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Yan. Huwag kayo magalit, mga kapatid, kaibigan. Dahil ito ay katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos. Pag ito, magalit kayo, salangsangin nyo ito. Diyos nang bahala sa inyo. Dahil ang Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos. 18. Ito ang sabi sa 18. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na siya mismo ang sumulat. Ang Diyos mismo ang sumulat. 2 tapyas na bato. Ano ang sinulat? Ating Panginoon? Kautusan. Ano ang sinulat? Daliri ng ating Panginoon. Yan ang sinulat doon sa 2 tapyas na bato. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya tinuturoan tayo. Lahat itinuturo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturoan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo lamang. Wala nang iba. Gawa 4:12. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos mo tinanggap, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ka na talaga mapahamak dahil pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong sunod nga gagawin? Tapos mo tinanggap ang ating Panginoon? Magbabautismo.
Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Para magiging bagong nilalang ka. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang bautismo, simbolo sa pagkamatay, paglubog, namatay ka kasama ni Kristo, pag-ahon na buhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Nagiging born again ka. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Anong sunod gagawin? Matapos ka na bautismuhan. Sundin ang utos ng Diyos. Yan, itong ating pinag-aralan. Ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Na sumunod tayo sa Kanya. Dahil siya ang higit nga may alam. Siya ay makapangyarihan. Kahit buhok natin, bilang ng Diyos yan. Isip natin, alam ng Diyos yan. Laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Kaya alam ng Diyos kung kayo'y nagagalit o hindi. Dahil sinusuri niya ang kaisipan ng tao. Pati ng laman ng puso. Alam niya kung anong laman ng puso mo. Galit ka ba o hindi. Ayan, kaya mga kapatid kaibigan, dito dapat kung tayo magalit sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. At ang salita niya ay katotohanan. Lahat, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil dito walang ibang binabanggit. Pangalan lang ng Panginoong Hesukristo. Iyon lang ang tagapagligtas. Pero pag tinanggap mo ang ating Panginoon na si Hesukristo, pati ang Ama tinanggap mo. Ayan, kasi si Kristo at ang Ama ay iisa. Bugtong na anak si Kristo ipinadala dito sa lupa para tayo ay iligtas. Pag hindi nagkatawang tao si Kristo, walang kaligtasan. Sinong magligtas sa atin? Walang magbayad ng ating kasalanan. Si Kristo ang nagbayad sa ating kasalanan. Siya ay Diyos, wala siyang kasalanan. Pero binayaran niya ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Namatay si Kristo sa cross para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Nga, bayad na pala ang kasalanan ng tao. Mayroong mapahamak dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila nang pumili sa kanilang kapahamakan. Inandyan na yung kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Siya rin ang maghatol. Kaya mga kapatid kaibigan, napaka-importante na tayo ay nakakatiyak sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo, dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan, hindi pa patay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Bas-basan mo po Panginoon ng lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.